ng alyansa, buo po lahat ng kandidato Anong buo? ng bawat pwesto na nang mamimili kayo Ano? sa halalan. Anong buo? Pag ito ganito kalutang yung naglalagay ng mga tao sa Malacanang, hindi ka ba magdadalawang isip? Di mo ba matatanong? Magandang hapon. Umaga, araw, tanghali, gabi mga bossing. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay? Ayan, ito na naman po. Buhay na naman ang boss dada nyo. Kahit tayo inuubo, tayo maghahatid ng another day, another kupalan session laban sa mga magnanakaw, mga kumag, mga kawatan, sindikato, demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas na mga nasa gobyerno. At unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo doon sa mga tumangkilik ng huli nating video. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. At maraming salamat din doon sa mga nag-subscribe, mga bagong subscribers natin. At syempre yung mga luma. Maraming salamat sa inyo. Oh, pero nagche-check ako. Oh, madami nanonood sa atin naman nang hindi naman nagla-like at saka nagse-share ha. Importante yung like and share mga bossing. At saka nag-check din ako ha. Oo, bagamat may mga bagong nagsusubscribe, may mga nanonood pa rin po na nakakalimutan pang mag-subscribe. Pero malakas sila mag-comment. Oh, kasi nga masaya dito sa channel natin, no dull moment. Tsaka doon lang tayo sa katotohanan. Kaya mag-subscribe ha. Oo, labas muna sa video, click yung profile, subscribe. Balik ulit, nood, comment. Oy, by the way mga bossing, importante yung comment ha. Yung like, yung share, yung comment, importante yun ha. Bakit? Kasi binabasa ko yun, hina-heart ko yan, at the same time, yung mga sinesharean ninyo. Halimbawa, napanood to ng mga taga-gobyerno ng mga santanas. Oo, yung mga buwisit, mga putok sa buhot, mga salot sa lipunan ng mga taga-gobyerno, mga magnanakaw. Pag napanood nila to, alam nyo ba ginagawa nila? Tinitignan nila yung comment section. Oo, kung ano ba to, pinapanood, ang daming views ha. Tignan ko nga yung comment section, baka naman, mga kaibigan ko yung nandito sa comment section, pinagtatanggol ako. Oo, tas makikita nila yung comment section. Ako, putangin na, minumura sila lalo. Pag mumumurahin nyo sa comment section, yan na lang ang magagawa natin sa mga buwakan ng ina niyan. Yan na lang magagawa natin sa mga punyemas na yan. Oh, yung ating silang mamura rito. Lalo na itong mga sinungaling. Tsaka itong mga nagmamalinis na mga nasa gobyerno. Akala mo naman putangin na silang may-ari ng Pilipinas. Pero mga pasahod natin ng mga hayop na yan. Oh, kahit man lang hindi man natin masampal ang mga buwisit na yan, masampal man lang natin sila sa katotohanan at masampal man lang natin sila ng mura natin. Huwag kayong matakot. Walang nasisilya elektrika sa pagmumura. Oo, huwag kayong matakot sa mga Islander na yan. Oo, matatakot ka dyan Ang mga Pilipino, likas na palamura yan. Parang mga lolo natin yan. Si Tatay Digo nga, palamura yun Oo, kasi nga doon malalaman, doon mo talaga makikita yung sinseridad ng isang tao. Oo, kapag ganyan, nagpapakita ng mukha. Hindi nagtatago sa maskara. Marami ako nakikita mga nagbablog nakamaskara. Panindigan nyo. Putangin na niyan. Sa akin natatakot sa kaso. Puta si Christopher Minis, ang damuka lang kaso niyan hanggang ngayon buhay pa rin. Kasama na yan. Kasama na yung mga ganyang kaso-kaso sa ganitong klase ng pinasok natin na larangan. Oo, kapag ikay bumabatikos, maswerte ka nga. Kung ikakaso ka lang, iba nga pinapatay pa Laban lang. Walang urong.
Walang matatakot kasi kapag ka natakot tayo, wala na mangyayari sa bayang Pilipinas. Kaya naimbento itong social media dahil malaya tayong gawin lahat dito. Basta wag mo lang sinisira ng yung mga matitinong tao, sisiraan mo. Wag lang ganun. Pero kapag nagre-reaction ka, kapag ikaw ay pumupuna sa mga pasahod mo, ayan, pwede yan. Punahin mo, sitahin mo. Kapag mali ginawa, murahin mo. Oo. Basta wag mo lang gagamitin yung iyong kapangyarihan, yung iyong karapatan sa pagpapahayag sa wala namang kaabog-abog na paninira ng kapwa. Basta wag ka naninira ng kapwa, wag ka nangihila pababa. Basta yung mga sinisita mo talaga namang mga salot at sweetik sa Pilipinas. Ayan, pwede yan. Ayan. Oy, nagpapasalamat ako Nagpapasalamat ako doon sa mga nagsusuper thanks dito sa channel natin. Maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Malaking tulong yan. Ay, grabe. Yung mga super thanks ninyo, yan yung mga upgrade natin ng ating mga gamit para maganda yung tunog, maganda yung ating presentasyon, para kapag kayo'y nakikinig, para kayo nakikinig sa radyo. O, sabi ng mga iba, may mga nagko-comment sa akin, Boss Dadang, haba-haba naman ng pasakalye mo. Diretso mo na kagad sa balita. Huwag naman ganun. Oo, wag ganun. Kasi ayaw ko na puntahan nyo itong channel ko dahil sa mga binabalita ko. Gusto ko puntahan nyo itong channel ko dahil masaya dito. Puntahan nyo itong channel ko dahil sa akin. Dahil ako kumbaga ako ang inyong DJ, ako ang inyong VJ, at ako rin ang inyong tagapaghatid balita. So dapat pag nagpupunta kayo dito, hindi kayo nagpupunta dahil lang sa chismis. Kailangan, pag pumunta kayo dito dahil gusto nyo yung nagsasalita. Ganon. So kung ano-ano man nasabihin nung nagsasalita, pakikinggan nyo. Gusto ko dito sa channel natin, talagang gusto ko tayo-tayo. Oo, tayo-tayo. Hindi importante kung ano yung topic, hindi importante kung ano yung pinag-uusapan. Ang importante, na-entertain kayo. Kaya nga ako, I'm making an effort para pasayahin itong ating vlog. O, kailangan masaya, nakakatawa. O, kasi kasi ang balita, mga partner, mga bossing, ang balita pare-parehas lang yan. Ang balita paulit-ulit lang yan. Ibinlag nung isa, paulit-ulit. Iba-iba lang ng delivery. Gusto ko dito sa channel natin, pag pinakinggan natin yung mga kupal na balita, gusto ko dito sa channel natin yung ma-entertain tayo. Yung masisiyahan tayo kahit gaano ka-toxic yung balita. Yun ang kapangyarihan ng isang content creator. Kung paano niya i-influensyahan yung mga nanonood sa kanya. Importante na kapag umalis kayo dito, busog na kayo sa kalaman, sumakit pa ang inyong mga tiyan. At ang pinaka-importante sa lahat, yung inyong galit na ilabas nyo sa pamamagitan ng pagmumura natin sa mga putang inang mga magnanakaw sa gobyerno. Ayun, ganon si Boss Dada ninyo. Kaya nga ako, every time that I go out, may nakita ako, may nakakilala sa akin, talagang ang nakikipag-usap ako sa mga yan. Talagang ako ay inaalam ko, kamusta po, pasensya na po, palamura si Boss Dada. Pero lahat naman sila ay very positive. Ang feedback sa ating burautan session dito sa YouTube. Tsaka ba't ang haba? Bakit yung ibang mga vlogs, Boss Dada, ang iikli ng mga content nila? Dito sa akin, mahaba talaga. Bakit? Kasi madaldal ako talaga. Alam nyo ba dati nagla-livestream ako 3 oras, 4 oras, 5 oras. No dull moment yan, mga bossing. Minsan doon sa live ko dati, 1 oras, batian pa lang yan. Kasi nga ako, binibigyan ko ng importansya yung mga nanonood sa akin. Hindi tayo diretsa na kagad tayo sa balita. Wag ganun. Kailangan, importante magkamustahan muna tayo. Kamusta kayo? Buhay pa ba kayo? At saka maganda yung mahaba. Kasi dyan mo makikita kung gaano talaga ka well-rounded yung isang vlogger.
Kapag ang isang vlogger, ang vlog niya ay tumatagal ng mga 40 minutes, mahusay yan. Napakahirap kaya wala kang kausap kasi habang ginagawa ko tong video na to, wala akong kausap, sarili ko lang. Pero imaginein mo, ini-imagine ko na nandiyan kayo, kausap ko kayo. Kaya napapahaba ako ng ganyan yung ating mga live stream. Importante yan, lalong-lalo na sa mga OFW natin. Na mga kababayan, importante yan. Kasi yung mga naka-premium, lalong-lalo na yung mga OFW natin, may mga trabaho, hindi naman makakatutok yan na ganyan. Hindi yan makakatutok na manunood sa'yo na ganyan. Kaya nga importante sa lahat ng mga nagva-vlog dito sa YouTube na nag-i-invest sila sa gamit. Katulad ako, nag-invest tayo sa magandang mic, nag-invest tayo sa magandang equipment para yung ating paghahatid balita, kahit na hindi mo pinapanood, gawin mo lang siyang podcast type. Ay talaga namang crisp yung tunog, maganda yung tunog, di ba? Parang napakasarap magtrabaho pag mayroon kang napapakinggan na ganyan. Madaldal na DJ na dire-diretso magsalita, walang patid. Tsaka maingay talaga dito sa channel natin. Gusto ko maingay. O para kahit anong oras ng araw, madaling araw ka manonood, gabi, tanghali, umaga. Oo, yung ambience, yung feel, talagang masaya. Magulo, maingay. Para ang diwa natin magising. Kasi kung gusto mo naman ng tahimik na live stream, pwede ka naman pumunta sa St. Peter. Tahimik dun. Gusto mo naman na mabait na live stream, walang murahan, punta ka naman sa Caritas. O kaya punta ka sa mga ganyan, Oras ng Himala, El Shaddai, ganun. Kung ayaw mo naman ng censored, punta ka naman sa mga Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, ganyan. Marami kayong mapapanooran. Pag dito kayo nanood, talaga naman, matindi ang birahan dito, matindi ang baragan dito, matindi ang bardagulan dito. Kaya nga gigil na gigil sa atin yung mga nasa gobyerno eh. Kaya gusto tayong patahimikin eh. Kasi masyadong tayo maingay. So gusto ko ganyan, yung pakiramdam natin, yung masaya, kwentuhan lang. O hindi ba? Tapos ang naririnig nyo lingwahe nyo talaga, walang pasosyal. Di ba? Walang pakonyo-konyo pa. Oo, ang target natin dito, maintindihan tayo ng masang Pilipino. Kailangan, in layman's term. Oo, pag nag-explain tayo ng mga bagay-bagay, pag naglabas tayo ng ating mga opinion, kailangan yung maintindihan ng lahat. Oo, kailangan hindi yung pang Miss Universe. Oo, hindi ba? Oo, ganun lang talaga dito sa channel natin. Batian portion pa lang, inaabot na tayo ng siyam-siyam. Pero rest assured, na quality lahat ng mapapanood ninyo ng mga content ni Boss Dada. Imaginein mo. Ang haba na lang inabot natin pero nandito pa tayo sa intro pa lang to. Intro. Ano ba mga pag-uusapan natin? Hindi, importante itong mga pag-uusapan natin dahil medyo mainit ngayon ang mga bali-balita dito sa Bayang Pilipinas at syempre, isa na rin dyan yung sa may PhilHealth mga bossing. Palakpakan natin ng malupit yung mga huwes dyan sa Supreme Court. Alam mo, pag nakikinig ako ng oral argument at nakikita ko kung papaano mag-isip, magtanong itong mga ating huwes dyan sa Supreme Court, sabi ko may pag-asa Pilipinas. May pag-asa ang Pilipinas dahil itong mga huwes natin, talaga namang yung talagang issue, yung pinuputok ng butsi natin, feeling ko nga nanonood sila sa atin eh. Kasi yung mismong sentimiento ng mga Pilipino, ganun yung sentimiento nila at ganun yung mga tanong nila. At alam nyo ba na pagdating dyan sa PhilHealth, napakahusay kasi nga ibabalik na at pinag-uutos na ng Korte Suprema or ipag-uutos na ng Korte Suprema na ibalik ni Bongbong yung bilyong-bilyong kinuha nila dyan sa PhilHealth. Yan ang sinasabi natin. Kapag kasi ang isang tao ay nagiginang diktador, feeling niya lahat kaya nilang gawin. Mantakin mo ha, PhilHealth yan, hindi yan pera ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi yan buwis. Walang pag-aari ang gobyerno dyan dahil nga kontribusyon yan ng mga tao na nagtatrabaho.
mantakin mo, putang ina niyan. Hindi na kayo na kontento. Pinagkukuha nyo na nga yung mga pera ng taong bayan noong panahon pa ng tatay mo. Ngayon, putang ina niyan, pati pera ng hindi nyo naman pera kinukuha ninyo, kinakatkong ninyong mga buwisit kayo. Huling-huli sa akto. Sabi ko nga sa inyo tinitingnan natin yung reaksyon ng mainstream media dito. Wala. Titingnan mo yung reaksyon ng mga vloggers, ng administrasyon, putang ina sa kanila, wala. Pero pagdating kay Inday, 125 million na ginamit sa panlaban sa insurhensya. 125 million na ibinigay matatapos na yung taon, inilagay sa mga programa, may mga liquidation process na ginawa. Nagkaroon lamang ng notice of disallowance, ibig sabihin mayroon pang mga detalye na hindi kumpleto na pinag-uusapan yung dalawang ahensya ng COA at saka ng Office of the Vice President. Pinakialaman ng mga congressman. At ngayon nakasalang pa sa impeachment si VP Sara at nag-aantay ng kanyang hearing diyan sa Senado. Magkano lang yun? Walang 100 milyon na, again mayroong ipinakitang liquidation, may pinakitang mga resibo. Ang problema, hindi pumasa sa Congress. Paano papasa sa Congress? Yung mga resibo na yan, ang ulterior motive nila, ang ulterior motive nila, itong si VP Sara ma-impeach, matanggal sa posisyon at hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon in the future. Meaning, mayor, konsehal, congressman, senador, vice president, president, hindi na siya pwedeng tumakbo. Anong ibig sabihin nun? The one minus powerhouse, kumbaga parang hindi mo na makakalaban sa basketball si Michael Jordan. Malakas na panalo mo. Tapos eto 60 plus billion, 90 billion na pera ng PhilHealth, tinry nilang katkungin. Hindi ko nga alam paano nila babalik yan Kasi kung yung pera na yan, nagasta na nila, paano pa nila ibabalik yan? At ano ang kapangyarihan ng Korte Suprema para obligahin si Bongbong Marcos na ibalik yan? Paano kung sininghot niya na yan? Paano kung pinang-tapsilog niya na yan? Paano kung pinambingo niya na, pinang-tong-its niya na yan? Naubos na yung pera na yan. Paano niya pa ibabalik yan? Kita nyo ang kinasasadlakan ng bayang Pilipinas ngayon. Ganyan tayo kahirap. Isa pang problema. Etong GAA 2025 na kine-question unconstitutional. Anong panahon na ngayon? Marso, unang quarter na. Sa susunod, quarter 2 na. Pagkatapos ng March, April, second quarter na yan. Simula na ng second quarter. Imaginein ninyo, naipasa na yung batas ng GAA. At in-expose ni Vic Rodriguez na January pa lang 65% na yung perang na-allocate or na-release ng DBM. Putang ina niyan. 65%. Ito ang budget natin 4 na trilyon lang. Dinagdagan na ng 2. 100% yata na mas mataas kaysa sa budget natin noong 2024. 6 trilyon. Sa 6 trilyon na yon, mga bossing, 4 na trilyon yung atin. Yung 2 trilyon uutangin natin. So yung 6 trillion, so yung 65% nun magkano? So ibig sabihin, yung pera na yung pera natin na 4 trillion, putay na, paubos na January pa lang, tapos mangungutang tayo para gagastusin natin sa mga susunod na araw. Kaya nga tayo nangungutang dahil kulang pera natin so ngayon, papaano kung biglang nag-rule? Diyan, after ng oral argument, nag-rule ang Supreme Court, unconstitutional. Yung GAA 2025, ang revert tayo to GAA 2024.
ibalik yung pera. O, paano? Paano pa ibabalik yung pera? Kung 65%, January pa lang, nai-release na. O, so, paano na yan? O, ang tanong, kaya bang ipakulong ng Supreme Court eto mga putang inang mga demonyo na ito? Kaya ba ng Supreme Court na guyurin sa mga tahanan nila mga putang ina niyan para ibalik yung mga perang pinagkukuhaan nila dyan sa PhilHealth? O, at meron pang isang bobo na vlogger din na sinasabi niya, ang dami daw nating problema sa PhilHealth, nagkasakit daw yung asawa niya. At lumapit naman daw sila sa PhilHealth, hindi naman daw nagsasara PhilHealth. Hindi naman daw bankrupt ang PhilHealth. Tanga! Hindi naman yan pera yung ginamit ng asawa mo. Hindi naman yan pera na galing sa PhilHealth outright. Gago. Yung ginamit ng asawa mo ngayon na PhilHealth, yung na-reimburse or yung parte ng PhilHealth sa bill mo, utang ng PhilHealth yan, utang ina mo. Gaga. Sabi ba naman niya na na ospital ang asawa ko? At yung total bill namin dahil insured kami, 12,000. Yung kinover ni PhilHealth. Oh. So ibig sabihin nakakapagserbisyo pa si PhilHealth at tumaas pa yung coverage. Instead of this, naging 12. O hindi ba? So ano yung pinalalabas nyo na parang pinalalabas nyo ng PhilHealth ay magsasara? Tanga! Lahat ng pledge ng PhilHealth sa lahat ng mga ospital natin ngayon, utang yan. Hindi yan, meron PhilHealth office sa ospital na ito. Tapos kung ano yung kailangan mo, pera na galing sa bulsa ng PhilHealth yung ibinabayad dyan sa bill mo. Tanga. Lahat yan, utang. Sisingilin yan ng ospital sa PhilHealth. Ang tanong, may pambayad ba PhilHealth? Bobo mo dyan, Magno. Putangin na mo. Tatanga-tanga ka. Meron ba nagsabi na magsasara PhilHealth? Wala namang sinabi magsasara PhilHealth. Sinabi ba ng PhilHealth na hindi na sila na hindi na sila mag-ooperate? Wala namang nagsasabi ng gano'n ha. Ang punto rito, Jam, ninanakaw yung pera ng PhilHealth, hindi naman sa gobyerno yan kinukuha ng mga amo mo. O, dapat ba tayong magalit doon o hindi? Mantakin mo, pinondohan na yung tulay noong 2024. Tapos kukuha sila sa PhilHealth ng pampondo ulit sa tulay na yon. Putang ina ka, inutil ka. Makapagtanggol ka lang sa mga amo mo. Putang ina to. Boba. Hindi ba? O, ano ngayon kung halimbawa nag-PhilHealth ka? Ngayong araw na to nagamit mo. O, so ano ibig sabihin nun? O, ibig sabihin nun, ang PhilHealth gumagana. Tinatakot lang kayo ng mga yan na pag nagkasakit kayo, wala na kayong mahihita. Tanga, in the future. Kasi nga, bankrupt ng PhilHealth. In the future, kung magpapatuloy-patuloy ito at ang PhilHealth, dahil wala na silang pera, pinagnanakaw nyo na, wala silang pambayad sa utang nila sa mga ospital, sooner or later, lahat ng ospital hindi natatanggap ng PhilHealth. Sa ngayon, maaaring pwede pa. Oo, pero tingnan mo kung gaano kalaki ang utang ng PhilHealth sa mga ospital, private hospitals at mga government hospitals. Tingnan mo kung gaano kalaki ang utang ng PhilHealth. Tapos ngayon mo sabihin kung bankrupt ba ang PhilHealth o hindi. Gaano karami yung utang nila at gaano karami yung perang natitira sa kanila. Now, kapag may figure ka na niyan, ngayon mo tanungin, 10 years from now, may PhilHealth pa ba? Bilyon ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Kung di ka ba naman inutil? Oo, siguro. Kung ako nga, basta nakikita ko, baka for the next 3 years, kung hindi ayusin ng PhilHealth yung finances nila, di makakabayad yung PhilHealth sa mga ospital na pinagkakautangan nila, I am sure. Putang na kahit sa lying in, hindi natatanggapin yung PhilHealth nyo. Sayang yung hulog nyo. Bopols. Tayo na ganyan, kapulpol yung mga tagapagtanggol ng gobyerno. Nakapag-articulate lang ng English, akala mo putang inang gagaling na. Oh, pero putya, kung titingnan mo, walang mga laman yung sinasabi. Walang hiya talaga. So, para sa kanya, hindi issue itong nangyayaring oral argument.
Tang-ina mo, mas magaling ka pa rin. Si Minardo Guevara nga walang nagawa. Noong pinagtatanong dyan sa PhilHealth, ikaw pa kayang hayop ka? Sino ka ba? At ang sabi niya pa, bukod sa PhilHealth, kung may problema daw kayo, lumapit kayo daw sa Tingog Party List. At magbibigay daw ang Tingog Party List, gagamitin yung AXA. Kaputangin ang kapal ng mukha mo. Mag-aya ka nang hihingi ng tulong sa inyo kung pera na ninyo yung ginagamit nyo. Tangina mo, pera ng taong bayan niyang AX, MAIP at kung ano-ano pang mga ayudang pinamimigay nyo Mukhang makapagyabang ka, parang putangina utang ng loob ng tao sa inyo, mga hayop kayo. Kupal. O eto, tingnan naman natin mga bossing. Etong isang balita naman, magpapakita ako ng konting video patungkol dito sa mga ito yung mga itong gobyerno natin na gobyernong ewan kung sino-sino na lang pinagkukukuha. O ngayon, itong tayo na itong J. Ruiz, masyado ring madrama O eto yung kanyang drama sa buhay, pakinggan natin ng maigi. Hindi pala yan. Oh, ito. Ito yung, kasi nga, hindi ba, may issue nga kay J. Ruiz patungkol dyan sa kanyang investment sa, saan ba yun? Yung 88. Oo, yung Digital 8. Oh, na dinideny niya, hindi daw siya kasali doon, bla 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 bla. Oh, so siya daw ay hinihila pababa. What? Hinihila ka pababa? Bakit? Putang ina mo, sino ka ba? Oo, wala lang, alam mo, J. Ruiz, kung bakit sinisilip ka ngayon. Alam mo kung bakit? Oo, you have to understand, J. Ruiz, you are a nobody. Hindi ka namin kilala. You're not even a hotshot in ABS-CBN. You are a nobody in ABS-CBN. Hindi ko nga alam hindi nga kita kilala Sa totoo lang narinig ko lang yung pangalan mo. Taga ABS-CBN. Pero marami mas malalaking pangalan sa dyan sa ABS-CBN. So, ibig sabihin, hindi ka importante. Ngayon, ang dating sa kanya, dinedemolition job siya. Ang dating sa kanya ay pinagtutulungan siya at kinakrab mentality siya. Puta, sino ka ba? Ngayon, ito siguro dapat mong tingnan, J. Ruiz, ha? Ang dapat mong tingnan, bakit ako sinisilip? Bakit naman marami namang mga PCO chiefs before me, hindi naman sinisilip? Ba't ako sinisilip? O, siguro, alam ng mga tao, yung connection mo, yung conflict of interest mo diyan sa posisyon mo. Baka alam nila. Siyempre, taga-media ka. Yung mga taga-Malacanang press corps, taga-media din. Siyempre, meron kayong mga chismis within your ranks, within your group. O siguro, alam nila kung ano yung chismis tungkol sa'yo. That is why they're asking you. And dahil nga wala na silang tiwala kay Bongbong Marcos, dahil lahat na nga ng mga pinaglalagay ni Bongbong Marcos sa gobyerno, kung di mo may tama, may topak. Kaya siguro, tinitingnan nila, anong meron sa tao na to? Sino tong tao na to? Bakit siya ang napili? Ang dami namang magagaling sa Pilipinas na mga journalist. Katulad ng sinasabi ko, you are not even a big time news anchor, news personality in ABS-CBN. Marami pang mas magagaling sa iyo doon. Hindi ba? Pero bakit ikaw ang kinuha? So, that raises an eyebrow, and at the same time, yung kawalan na ng tiwala ng tao sa decision making ni BBM, yun yung kino-question dito. And true enough, nakahanap sila ng baho tungkol sa'yo. So, hindi ka nila hinahanapan ng baho at hindi lumabas itong baho na to because you are somebody. Lumabas itong baho mo because wala na silang tiwala kay Bongbong. Pangalawa, baka kasapakat ka sa sindikato nila. Kumbaga, praning na ang tao pagdating sa decision making ni BBM. So ngayon, pakinggan natin yung drama niya kasi nabisto siya doon sa Digital 8. Na ito daw Digital 8 nakakuha ng kontrata sa PCSO. Oo, yun ang bali-balita. At conflict of interest yun. Bakit? Mantakin mo, meron kang mga projects, nakikinabang ka sa pera ng taong bayan through PCSO, tapos magtatrabaho ka pa sa gobyerno. Hindi ba yan nga iniiwasan natin?
Yung conflict of interest sa Congress, ganyan eh. Yung congressman, yung pamangkin, pinsan, anak, may mga construction company. Tapos, ang gagawin ni congressman, mag-ano ng budget para sa DPWH, i-award yung budget sa DPWH, yung DPWH ipapasubcon saan? Doon sa construction firm nung congressman na nagbigay sa kanya ng budget at nagbigay sa kanya ng project. Conflict of interest yun. Ginigisan nyo yung tao sa sarili mantika. O, ganun yun. So, pagdating dito sa issue ng kay Jay Ruiz, di umano sa mga exposés ng mga kasamahan din niya, kasi tinan mo sino nag-expose sa'yo, Jay Ruiz? Vloggers ba nag-expose sa'yo? Hindi. Ang nag-expose sa'yo, yung politiko, mga media personalities yun. Mainstream media yung mga yun. Tapos itong mga nagtatanong sa'yo sa Malacanang press corps, lahat yan, mga media yan. Wala pang vlogger na nagtatanong sa'yo, wala pang vlogger na inaano ka, na sinusukol ka tungkol dito. Ang bumabati ko sa'yo dito, hindi mga vlogger. Ba't vlogger pinag-initan mo? Ang bumabati ko sa'yo dito, yung mga kasamahan mo dyan sa media, ang naglalabas ng baho mo, tapos pinipick up lang ng mga vlogger at nire-reactionan ng mga vlogger. Hindi ka ba naman tanga? O ngayon, dahil nasukol ka, anong gagawin nila? Magdadrama. O, pakinggan nyo drama niya. These are the worst traits in the Filipino. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. O, yan ang sinasabi niya. Worst. Ay, mali. These are the worst traits in the Filipino. O, yan. These are the worst traits ng Filipino daw. Kasi daw dapat bayanihan, sama-sama, gago. Putang ina nyo, unahin nyo sa sarili nyo. Nakikipagbayanihan ba si Bongbong? Ha? Nakikipag-unity ba si Bongbong? Kita mo nga ginagawa niya kay Bibi Sara? Walang hiya ka? Makapagsalita ka parang pagdating sa'yo gusto mo unity, pero pagdating kay Bongbong at saka kay Bibi Sara, putang ina, binabatikos yun ng binabatikos si Bibi Sara. Tapos pag kayo nasusukol, gagamitin nyo yung unity card. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. Kaya malakas ang loob ko, humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng Digital 8. Oy, hindi daw siya may-ari, pumupukpok pa. Doon ka sa barangay magreklamo. Totoo ba hindi ka may-ari? Tinatanong ka ni Jiggy Manikad ba yun? Basta yung taga GMA7, tinatanong ka sino may-ari Ang alam niya, ikaw daw Tinatanong ka sino may-ari, hindi mo masabi kung sino may-ari. Sinasabi mo na, hanapin nyo na lang sa SEC. Ba't hindi mo sagutin? Alam mo ba, sir, na kapag ka ikaw ay gumagamit na ng pera ng taong bayan, for example, or sa madalit salita ay sumusweldo ka na sa Pilipinas, taxpayers money, kailangan bukas na yung buhay mo. Kailangan ready ka na lahat ng baho mo lalabas. Bakit? Kasi nga, ano ka na? Lingkod bayan ka na. At kapag lingkod bayan ka, dapat talaga transparent ka. Wala ka ng pribadong buhay. Sabi nga nila, kapag artista ka, wala ka ng private life. Wala ka ng private time. Lahat ng oras mo, kukunin sa'yo noong mga fans mo. Ganon din dito. Lahat ng oras mo, kahit tumatai ka, pag-aari ka namin. Kasi bayad ka. Kung ayaw mo nung deal na yan, lumayas ka sa gobyerno. Kahit nagsasalsal ka, nangungulangot ka, lahat ng yan, pag-aari ka namin ng mga oras na yan. So, huwag kang manghingi ng me time. Huwag kang manghingi ng space. Punyemas ka kung ayaw mong nasisita ka, kung ayaw mong nakikita yung mga kabalbalan mo, kumikita ka na pala sa gobyerno, di umano, putangin na hindi ka pa huminto dun. Gusto mo pa, bukod sa kinikita mo sa pera ng taong bayan, na mga kontrata, gusto mo pang pasweldohin ka ng taong bayan. Kundi ka ba naman makapalang mukha mo?
Tapos mag-iinarte ka ngayon na parang aping-api ka. Ikaw pa na-api. Mantakin mo kumita ka ng 100 milyong kontrata. Pera ng taong bayan yun, tapos ngayon pasweldo ka pa nila. Putang ina, kayo na may-ari ng lahat ng pera ng Pilipinas, umiikot na lang sa inyo Di umano. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, I'm on the defensive side dahil sa fake news. In fact, I am giving credibility by answering this fake news. Sir, do you So sino fake news? Kasi when you say fake news, minsan ang tao talaga iniisip, vlogger na naman. Vlogger ng fake news o masasabihin niya dito kung sino yung nag-fake news sa kanya. Masakit nito, ang mas masakit nito, kilala ko yung mga may-ari na yan. Si Phil Kabacungan, Ray Marfil, si Phil nakasama ko sa house. Ray Marfil, yan yung sinasabi niya. Puro mainstream yan. Hindi mga vlogger yan. Bakit pag fake news, ito si Claire, vlogger kaagad ang pinagdidiskitan? Bakit itong Tricom pag fake news, vlogger kaagad ang pinagdidiskitan? Bakit itong mga otoridad pag fake news, vlogger kaagad? Ayan sinasabi niya mga kasamahan niya dati sa mainstream ang fake news sa kanya. Di ibig sabihin ng fake news, mainstream. Si Ray Marfil nakasama ko sa Senate. Pare, ano lang ba naman tawagan niyo ako? Bossing, ito telepono ko. Ayan dalawa. Ba't hindi mo tawagan si Ray Marfil, kausapin mo, bakit umiiyak ka sa mga yan? Sabihin mo, Ray, ano ka ba? Live mo. Tawagan ko si Ray, Ray, ano tong pinalalabas mo? Magkaibigan tayo, magkakilala tayo, alam mo naman yung istorya. Di sana tinawagan mo, hindi nagre-reklamo ka dyan. Nagpapaawa ka lang. Oo, pag may meeting, dinalagay sa kinukuha. Boss, tawagan niyo ako. Boss, totoo ba to? Pare, totoo ba to? Walang ganun It's basic in journalism. You get both sides. Saan ang balance doon? Where's the fairness in this? I was thinking of that last night. Really hard. Because I have to clear my name. This is not just my name. Hindi ba yan yung sinasabi natin? Nasaan ang fairness doon? Nasaan ang fairness? Kita mo si Barbers. Tinatawag na kami kaagad na Pogo Vloggers. Tinatawag na kami kaagad na mga narco vloggers. Hindi pa nagsisimula yung hearing, magpapatawag daw siya ng mga Pogo Vloggers at narco vloggers. Putang ina, pupunta ba kami dyan? Di pag nagpunta kami dyan, kinonfirm namin na Pogo at narco vloggers kami. So nasa ng fairness nung hearing na yan? Ganon din ang nangyayari sa'yo, di ba? Na hindi na ginudge ka na nila kagad, di ba? Masakit, di ba? Yan, ganyan kasakit ang nararamdaman ng mga vloggers every time na pinupunterian nyo sila. This is the name of my family. This is the name of my mother. This is the name of my sons. Name of your family, name of your mother, your father, brother, sister. How do you brush your teeth? Tarantado ka. Ayaw mo palang madungisan ang pangalan mo. Punyeta ka, ba't ka nagtrabaho sa gobyerno? Ayaw mo pala na masisita ka at mapupulaan ka, bakit ka nandiyadyaan? Kung naging private ka na ng buong buhay mo, di sana, hindi ka nagre-reklamo ngayon. When you take an oath sa opisina at nangako ka na magsisilbi ka sa bayan, pag-aari ka ng Pilipinas, wala kang itatago. Lahat ilalabas mo, ipakikita mo lahat, magnanakaw ka ba o hindi, matino ka o hindi, kailangan ilabas mo yung katotohanan. Ngayon, kung gusto mo palang protektahan yung pangalan ng pamilya mo na hindi kayo madungisan, putangin na mo, wag ka maggobyerno. Magpribado ka na lang, kumamkam ka na lang ng kumamkam ng mga kontrata, walang problema. May nakikialam ba sa'yo? Nung kumakamal ka ng kontrata sa gobyerno, kung totoo man yung kontrata na yan? Di ba? Wala naman nakikialam sa buhay mo, hindi ka naman importante. Pumasok ka sa gobyerno, you took an oath. Now you will serve the Filipino, yung interest ng Pilipino. Interest ng Pilipino ngayon to, anong iniiyak mo? Ayaw mo palang madama yung mga apelyido nyo, nagpunta ka dyan. You want that recorded on the internet? Naka-Wikipedia yan? Na kumita ako 200 illegally? Wala nagsabing kumita ka illegally.
Walang para ka lang tumama sa loto, sabi nila. Walang sinabing kumita ka illegally. Para ka lang tumama sa loto, it's ano ba tawag doon? Kasi nga, yung pera galing sa PCSO, di loto. Para kang tumama sa loto, may kontrata ka sa PCSO, tama, di ba? O di para kang tumama sa loto, walang nagsabi. Ikaw ang fake news eh. Walang nagsabi na nakuha mo yun illegally. Ang sinabi, may kontrata ka with the government, kumukuha ka ng kontrata with the government, and at the same time, ikaw ang PCO. Ikaw ang sekretary sa gobyerno. Hindi ka pwedeng meron kang negosyo with the government, kumikita ka with the government, tapos taga-gobyerno ka, bawal yun. Yun ang issue dito. Ang pinagsasasabi mong kumita ka ng 200 million ng illegal. Walang nagsasabing kumita ka ng illegal. Legal lahat yun. May mga papeles may mga pinakitang mga kontrata. It was all legal, kaya nga may kontrata eh. Ang hindi tama is secretary ka tapos may kontrata ka pa. Dapat umalis ka sa kumpanya, ganun yun. Mamimili ka lang. Huwag lahat. Grabe ka naman kasi. Mamimili ka lang. Kokontrata ako sa gobyerno. Kokontrata ako sa gobyerno tapos lalayas ako. Ay mali. Kokontrata ako sa gobyerno. Maglilingkod ako sa gobyerno. Hindi ba pwedeng may kontrata ako sa gobyerno, sumusweldo pa ako sa mga taxpayers ng Pilipino. Bawal yun, sir. Bawal yun. Kind of accusation is that? Now, you put my sons in danger. You put my mom in danger. Pag may nangyari sa nanay ko, I will never... Anong sinasabi mo? Gago, ikaw lang. Anong you put my mom in danger? You put my... Putang na, sobrang iyakin mo naman. Sobrang paawa mo naman. Pati ba yung anak mo kasama sa, sa reklamo? Hindi naman eh. Ikaw lang. Ikaw lang nangungontrata sa gobyerno, di umano eh. Na ngayon ay pasweldo na ng taong bayan eh. Dalawa lang yan, J. Ruiz, kaysa magdrama ka. If you cannot stand the heat, get out of the oven. Ganun lang yun. Wag ka na magpaawad, dadamay mo pa yung nanay mo. Wala nang dadamay sa nanay mo, anak mo, asawa mo, kung kabit mo. Wala nang dadamay sa kanila. Ikaw lang ang nagpapasok sa kanila. Gusto mo kasi makuha yung simpatsya ng tao na kawawa ka. Aping-api ka. Gago, hindi ka api. Kasi kung totoong kumita ka ng 200 million, hindi malihit na pera yan. Kumita ka ng 200 million, tapos ngayon, pasweldo ka pa ng taong bayan. Mantakin mo, libre bodyguard mo, libre kain, kuryente, tubig, pati sasakyan mo, pati gasolina mo, libre. Ano yan? Tanginan nyo, samantalang kami, gutom na gutom kami rito sa laylayan. Tapos kayo, sa inyo lahat ng pera na pupunta, pinapaikot nyo lang sa inyo. Never forgive you. And I will never forgive myself for accepting this job. I will never forgive myself for accepting this job. Nagets nyo ba yun? I will never forgive myself for accepting this job. Di wag mong patawarin sa sarili mo. Ba't mo kasi tinanggap? Tangina, alam mo naman yun for a fact eh. Nalalabas at lalabas lahat ng baho nyo once pumasok kayo sa gobyerno. Tamo yung mga congressman, lahat ng baho nila lumabas. Tinan mo si Bongbong, lahat ng baho lumabas. Tinan mo yung mga nakadikit kay Bongbong, lahat ng mga baho lumabas. Why? Because pasweldo na kayo ng tao and pwede na namin kayong batikusin. Dali lang wait. Ano ba yun? Ito. Hindi daw siya may-ari ng Digital 8. Tingnan nyo tong itong video na to. Hindi siya may-ari ng Digital 8 hindi siya may-ari ng Digital 8. Pero tingnan nyo paano siya umasta.
Ayan na, so kita mo. Yung vlogger na si Boss Toyo, na amo ng mga hip-hop. Tinan nyo. Si Boss Toyo, yan yung vlogger na nagbibenta ng mga alahas. Tapos hip-hopin yan. Flip-tapan yan. Napapansin nyo ba, mga bossing? Noong mga nakaraan, maraming mga hip-hop personalities na binabanatan si Inday Sara. Nakita niyo yun? Maraming mga hip-hop artist ang binabanatan si VP Sara. Sabay-sabay yan. Ang daming mga vloggers na hindi naman political, sabay-sabay na binanatan si VP Sara. Bibigyan ko kayo ng mga sample. Sino yung mga sample na yung Christian Gaza ba yun? Yung Christian Gaza, showbiz-showbizan yan. Pero bumabanat kay VP Sara. Si Makagago, hip-hopper, rap battle. Ang kaaway niyan, yung mga kupal din ng mga vlogger na katulad niya. Binabanatan si VP Sara. At ang sabi niya, umamin pa siya. Sabi niya, ako ang pinaka highest paid sa amin. Diba? Umamin siya kay Banat Bay. Ako ang highest paid. So binabayaran siya ng buwis ng taong bayan para siraan si VP Sara. Meron pang ibang mga rapper. Yung si Akata ba yun? Akata. Binabanatan din si VP Sara nung Akata. Flip-topper yun. At marami pang mga flip-topper na bumabanat kay VP Sara. Sino kaya ang nag-organize netong mga vloggers na ito para banatan si VP Sara? Ayan si Boss Toyo. Ayan si Boss Toyo. Si Boss Toyo, tumitira ba kay VP Sara? Hindi. Bakit? Siyempre, kailangan kukuha ako ng mga tao na gagawa ng trabaho para sa akin. Siya ang common denominator ng lahat ng yan. Malupit itong influencer na to. Kilala lahat ng mga influencer nito. So kayo na ang bahalang humusga kung bakit pagdugtong-dugtongin nyo na lang. Kung bakit nitong mga nakaraang buwan last year, sabay-sabay bumabatikos kay VP Sara yung mga hindi naman mga political. So nakita natin, nag-partner na itong si Boss Toyo at saka si Jay Ruiz. Tapos si Jay Ruiz, ang kinuhang Yusek, si vlogger na si Claire. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, kayo nang bahalang dumugtong. Sino ang merong troll farm? At sino ang nagbinabayaran na mga vlogger ng gobyerno? Kasi kami, wala kaming affiliation sa gobyerno. Wala kaming affiliation sa gobyerno. Wala rin mga politiko na nagbabayad sa amin. But when you say, lahat ng mga vloggers, basta magaling kayo, pumunta kayo sa amin. Pumunta kayo sa amin. At again, yung di umano yung PCSO at ito si Boss Toyo may kontrata din. Kayo nang bahalang magtimbang. Pero tingnan nyo how Jay Ruiz is acting dito. Tingnan nyo, may ari ba siya o hindi? Di ba? Nagdidesisyon siya. Hindi siya may-ari. Baka pwede na rin tayo magkaroon ng alliance with IBC 13. So kung ako, spokesperson lang ako, before ako magsalita, I would, yung kliyente ko, kakausapin ko muna. Is it okay if, o kaya yung kliyente ko, yun ang utos sa akin. Pero dyan, direkta nagtatanong siya, baka naman pwede, sir.
Ano na natin, makuha na natin. So, sa akin sa nakikita ko, decision maker siya dito. And if you're a decision maker sa isang kumpanya, it means may investment ka dyan. Hindi pa pwedeng spokesperson ka lang. Hopefully, kung magkakasundo. Ganito ba magsalita yung mga spokesperson? Nagbibigay na ng mga future forecast? O nagbibigay na ng mga ng mga ideas na mga merging. Hindi trabaho na kanina, spokesperson yan. Pero kung ikaw may-ari ka ng kumpanya, malakas ang loob mo, lahat ng sasabihin mo, batas yun. Ayan. So klaro. Meron. So kung meron nag-iimbita ng mga vloggers para magtayo ng grupo ng mga vloggers. Ayan na yun. Sila Boss Toyo yun. Sila yun. So alam nyo na siguro. Alam nyo na siguro kung sino yung mga konektado sa gobyerno na nagbibigay ng kumpas doon sa mga vloggers, kaya pare-parehas sila ng sinasabi, pare-parehas ng content patungkol kay BP Sara. So ganyan. Pasok kayo lahat dito mga vloggers. Tapos sasabihin nyo, kami yung bayaran. Tapos sasabihin nyo, kami yung binabayaran ng mga narco vloggers, binabayaran ng Mantakin mo kung nakipag-partner ang PCSO sa Digital 8 at saka sa IBC 13. Tapos nag-i-invite sila ng mga vloggers. Anong ibig sabihin nun? Pera ng gobyerno. Yung pinambabayad natin dito sa mga vloggers na makukuha natin para mag-propagate para sa atin. Ako, hindi. Nag-ano lang ako Nag-speculate lang ako Don't get me wrong and don't take me seriously yun ay akin lang Ewan ko sa inyo kung anong dating sa inyo nito. Open ka sumali. So meron silang usapan, si Ruiz, si Geng, si Boss Toyo, na di umano middleman nung mga bumabanat kay BP Sara ng mga vloggers. Meron silang usapan, pasok kayo sa amin. Tapos ngayon, nasa PCO na siya. So nasa PCO na siya, may control siya sa mga vloggers. Meron pa siyang control sa mainstream media dahil may Malacanang press corps. So anong tawag mo dyan? Manipulation. I may be wrong. Malamang mali ako. I am sure mali ako. Huwag kayong makinig sa akin. Huwag kayong maniwala sa akin. Ito yung aking spekulasyon lang Hindi daw siyang may-ari. Gigil na gigil siya. Dinamay pa yung pamilya. Pero kung makapagsalita siya dito, parang siya yung decision maker. So kayo nang bahalang humusga. May-ari ba siya o hindi? Even si Claire. Sinabi ni Claire, magdadivest siya. So ibig sabihin, may investment siya. Ba't ka magdadivest kung wala kang investment? And even the GMA7 reporter, yung nandiyan dyan sa Malacanang press corps. Siya yung nagtatanong sa kanya kung sino ang may-ari nito. Ano ang posisyon mo doon? So ibig sabihin, even the people from the media, alam yung karakas nito. So sino ngayon na sinungaling? Hindi ba? Sino nga? Ayan ang mahirap kapag ang presidente mo walang reputasyon,
O kaya yung mga kukunin ng mga tao mga ganito yung kalidad. Oo, may mga pagka-sindikato. O yan, hindi ko sinabi sindikato, may pagka lang ha. Speaking of fake news, to, pakinggan nyo naman tong balitan to. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. Diba, sinasabi, fake news. So troll farm, may mga troll farm yan. Fake news yan. So tinanong ito, taga UNTV to. Hindi, taga Net25 yata to. Tinanong nitong reporter na, ate, ano sinasabi mo? So ikaw ba may prueba ka na troll army yan, troll farm yan? Meron ka na bang na pinpoint na ganito? Kasi kung makapagsalita ka, parang sure na sure ka, abogado ka pa naman. Ano sagot? nagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. O yun naman pala eh. You have to presume the innocence ng lahat ng Pilipino. So hindi ka dapat magbintang. Ba't bintang ka na bintang? Ba't bintang kayo ng bintang? Wala pa naman palang batas. Wala pa naman pala kayong napipinpoint. Wala pa naman pala kayong naiimbestigahan na tapapasala. So bakit panay ang propaganda mo tungkol sa fake news? Nangunguna ka pa naman sa fake news. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Yun naman pala eh. Bakit sinasabi ni DILG Secretary na may troll army ang mga Duterte? Kayo naman pala yung nagsasabi na wala naman palang ganyan. Walang batas na makakapag-distinguish whether troll army to o hindi. At saka troll army, troll farm, si Bongbong meron yan, umamin na yan eh. Nagpasalamat pa nga sa isang speech niya, thank you sa troll farm ko. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Yun, pag may balita, sagutin. Yun ang pinakatama. Kung yung balita mali, sagutin. Yun ang tama. Pero yung bansagan mo kagad na fake news, mali yun. Oo, mali yun. Kasi wala pang regulatory body na magsasabi na ang isang bagay ay fake news at kung sino magsasabi ng isang bagay ay tama. Nandoon yan, doon sa ibinabali. Alimbawa ako, binalita kita. Mali yung balita, i-correct mo. Dito, di ikaw yung tama. Ganun lang, pinahihirapan nyo pa eh. So ngayon, wala pala kayong idea, na pinpoint, pag-aaral. Wala naman pala. So anong tawag sa inyo? So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ngaray! So dahil wala namang batayan, yung mga pinagsasasabi nyo about fake news na itong mga vlogger na ganito, na ganyan, wala naman pala kayong pag-aaral, basis, tapos ang hilig nyo magsalita, wala pa palang batas. So sino pong fake news? Di kayo. Di binarasyan nung sabi ko nga sa inyo eh. Ultimong mga media personalities, mga media na itong nasa Malacanang press corps, ginigisa pa kayo. It means ayaw nila sa inyo. Amoy na amoy nila kung bakit hinire kayo. Papaano ba naman? Utay na, hindi ka ba magtitiwala ka ba naman kapag ang nag-hire ganito? May pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Anong buo? Ng bawat pwesto. Nang mamimili kayo sa halalan. Anong buo? Putang ina, kapag ganito ang nag-hire ng mga tao, hindi ka ba kakabahan? Kapag ito ganito kalutang yung naglalagay ng mga tao sa Malacanang, hindi ka ba magdadalawang isip? Di mo ba matatanong? Ulitin natin. Tingnan mo kung gaano katalino yung presidente. May pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo lahat ng
lahat Ano? ng kandidato O, buo yung kandidato. ng bawat Bawat pwesto. O. nang mamimili kayo sa Ano yun? halalan na ito. Lahat Putang ina, nakatayo na yung buhok mo sa sobrang bobo mo. Litin. Intindihin yung maigi, ha. Baka meron siyang code na ibinibigay sa inyo. Baka tumama kayo sa loto. may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat na Anong buo? Yung utak mo hindi na mabuo. Yung gusto mo sabihin hindi mo na mabuo. Kinakandidato mo yung bagong Pilipinas. Putang ina, ang hirap ikandidato pag alam mo na yung mga kandidato mo mga walang alam katulad mo. lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila meron Lahat? Puro lahat eh. Ang ina niyan, ganito presidente nyo, proud kayo? Ganito presidente ng Pilipinas, proud kayo? Simpleng ilang beses niya nang ginagawa yung pangangampanya sa mga kandidato niya hanggang ngayon. Hindi niya pa rin alam sasabihin niya. Happy kayo dito? Kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi, paano nyo nabuo? Yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Tanginan yan. Diba? Anak ng tinapay, ganyan. Ganyan ang leader ng bayan natin. Kasimple-simpleng Tagalog, hindi ma-articulate. Ikakampanya mo lang yung mga kandidato mo, hindi mo pa magawa. Putang ina, paano yung susolusyonan ang problema ng bayang Pilipinas? Paano yan mag-hire ng matinong PCO? Paano yan mag-hire ng matinong USEC? Hindi ba? Kaya nga, sabi ko nga, kung ako, o-offeran para pabanguhin ko to, putang ina, palagay ko baka dyan na ako talagang makalbo. Kita ninyo yung mga vloggers nila, they have to pay vloggers para maglabas ng magagandang ginagawa ni BBM, no? But to attack yung mga nagbabalita ng mga kabalbalan sa Pilipinas. Halimbawa tayo, aatakihin tayo ng mga vloggers nila. They will call us name. They will say mas pogi sila sa atin. They will say mga bopols tayo and so on and so forth. Lahat ng adjective maririnig mo sa kanila. Pero wala kang makikita sa kanila ni isa nagko-content ng magandang bagay tungkol kay Marcos. You ask them one question. Tell us them, ano nagawa ni Bongbong Marcos for the past 3 years? Na significant, na malaki, na talagang makakatulong sa bayang Pilipinas. Mumurahin ganyan. Ganun ang kalakaran sa kanila. Hindi ba? Hindi ba ang saya-saya pag ganito balitaan? Ang haba-haba tapos puros katatawanan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanood, mga nagla-like, nag-share. Make sure kayo po ay mag-like, mag-share at maglagay ng inyong mga comment dyan. Importante yung comment kasi binabasa yan mga bossing noong mga nasa gobyerno ngayon. Binabasa nila yung mga comment at iparamdam nyo dyan sa comment section kung gaano na kayo kadismaya para makarating sa kanila. At sigurado naman ako na lahat ng mga nanonood dito ay mga totoong tao, hindi mga troll farm lang. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless sa Philippines. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Hasta la vista, baby. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at